Silab muna tayo. Ito ang ginagawa ng mga lolo namin, lola, tatay, nanay kapag bago magtrabaho sa bukid, nagsisilab muna. Nagsisilab ng bunot karaniwan. Balik lang pagka walang kasama. Dadaig na. Pampalayas kasi ito ng mga lamok at insekto. Malamok pag dito sa bukid, medyo malamok, palayasin natin ng lamok. Habang nagtatrabaho dito may pausok. Ito parang katul ng mga magbubukid. Gagawa po tayo ng hugel culture. Ayan mga natin ang konti. May hugel culture na hindi na ihuhukay. Ang gagawin natin, ihuhukay ng konti. Tapos lalagyan natin ng kahoy ang pinaghukayan. Medyo malalim na. Pwede na natin lagyan ng kahoy yan mamaya. Yung part na yan, then part by part lalagyan natin ng kahoy. Lagyan na natin ng mga kahoy. Na medyo nabubulok na. Dahon ng saging.
Ang ilalim niya yung mas mga matitigas pang kahoy. Yan. Mas matitigas na kahoy. Then sa ibabaw yung mas bulok ng kahoy. Yan, ito mga dahon. Tapanan natin ng dahon. Pwede rin dadagdagan natin yun ng mga damo, mga grass clipping at maliliit na sanga dito sa ibabaw. Tapos tatabunan muna natin ang lupa hanggang bababa pa siya. Uhok-hok pa yan. Tapos lalagyan uli natin pagka nahukok siya. Pwede rin, kung gusto nating madali na, ang itatabo natin dito ay mga compost, matatabang lupa. Pwede na natin taniman pag ganito kataas. So mga 1 foot. Magiging mound siya pabundok. Itutuloy natin ang video habang ginagawa natin siyang mound. Hello ka-garden. Yan, itutuloy na natin ang paggagawa ng hugel culture. Basically, the same din lang siya ng combination garden bed ang gagawin natin. Pero siya may kahoy sa ilalim. Ngayon, pwede na natin lagyan ng kahoy na mas maliit sa ibabaw. Lalagyan ko rin siya ng uling. Siyempre, kasi ako naniniwala akong maganda ang paghahalo ng uling. Kasi parang kahoy din yan eh. Kahoy na nasunog. Lagyan natin ng uling ang hugel culture. Yung iba hindi nilalagyan ng uling. Sa akin lalagyan. Yan din ang dahon. Kahoy na maliliit. Pwede nating lagyan ng mga dahon uli ng saging. Saging. Tapos tatabunan natin uli. Damo. Yan, unti-untiin natin siyang magkaroon ng mound. Lalagyan natin ng mga uling, kahoy na mas maliit, damo na nabubulok, lupa uli, konting compost, hanggang maging mound siya. Yan ang hugel culture mound. Tapos pagka alam nating nabulok na sila, mature na, pwede na nating taniman. Yan ang ating mound o umbok. Hugel culture mound. Kali nakaumbok siya dyan. Pwede pa natin yung dagdagan para mas tumaas yung umbok, para naging flat siya.
At ito nilalagay ko sa malapit sa ibang tanim, lalo na tanim na lumalaki. Pag lumaki na siya, as this coconut grows, yung root system niya dadating na dito sa hugal culture. Makikinabang na rin siya, bukod sa pakinabang sa mga itatanim na mga gulay dito ng ilang beses, kasi pang matagalan ang hugal culture. Papakinabangan din siya ng nyug na to pagtagal, kasi long lasting ang hugal culture. Yun yung advantage niya. So gagamit tayo ng hugal culture. Kasunod naman yung iba namang mga method sa pagsasaka at pag-garden.